Austin, buntis ako. At sigurado akong ikaw ang ama. Helena, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka nagkakamali ka lang. Maniwala ka, Austin. Ikaw lang ang lalaki ko. Wala nang iba. Huwag mo naman akong iwan. Hoy lalaki, sagutin mo ako. Ikaw ba ang nakabuntis, anak ko? Tay Francisco, hindi ko po matandaan. Hindi ko alam kung may nangyari ba sa amin. Huwag ka nang magpalusot. Anak ko ang nadungisan at ikaw ang may kagagawan. Tay, totoo po. Si Austin lang ang mahal ko. Siya ang ama ng dinadala ko. Helena, mahal din kita. Pero hindi ako handa sa ganitong bagay. Kung mahal mo siya, pakasalan mo siya. Hindi ko hayaang may maging kahihiyan sa pamilya ko. Tay, pakiusap naman. Bigyan niyo po ako ng panahon. Panahon? Hindi pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan mong pakasalan ang anak ko. Francisco, teka lang. Baka naman masyado kayong nagmamadali. Nagmamadali? Patricia, may bata na sa sinapupunan ng anak ko. Anong gusto mong mangyari? Lumaki ito nang walang kinikilalang ama? Hindi ko alam kung kaya na ng anak ko. Bata pa siya. Baka hindi pa handa. Nay, pasensya na. Wala na akong magagawa. Oo, ako nga ang ama. Pananagutan ko si Helena. Austin, salamat. Hindi mo ko iniwan. Ayos. Yan ang gusto kong marinig. Gusto kong ikasal kayo sa lalong madaling panahon. Austin, sana tama ang desisyon mo. Nay, mahal ko naman si Helena. Hindi ko siya pwedeng iwan na lang. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Austin. Hindi ko alam kung saan at paano ko sisimulan ng kwento ko. Pero siguro mas mabuti na magsimula sa dahilan kung bakit ako nandito sa probinsya. 3 linggo na ang nakalipas mula nang dumalo ako sa birthday ng nanay ko, si Nanay Patricia. Dapat babalik na ako sa Maynila noon para bumalik sa normal kong buhay. Magtrabaho, gumala kasama ang mga barkada at lahat ng nakasanayan ko sa syudad. Pero minsan talaga kapag minamalas ka, may biglang dumarating na bagay na hindi mo inaasahan. Bagay na babago ng lahat. Bago pa man ako makaalis, sinurpresa ako ni Helena ng isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko matanggap. Sa totoo lang, wala pa akong balak bumuo ng pamilya. Bata pa ako, gusto ko pa munang magsaya, maglakbay at tikman lahat ng kalayaan. Kaya nang sabihin niyang buntis siya, parang gumuho ang mundo ko. Nakilala ko siya noong handaan ni nanay. Isa siya sa mga bisita at sa totoo lang agad akong nabighani. May kakaibang ganda si Helena. Mahinhin, mahiyain, parang hindi nabahiran ng kalaswaan sa panahong yun. Habang tumatagal ang kwentuhan namin, naramdaman kong iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. At doon nagsimula ang lahat. Pagkatapos ng komprontasyon noon sa hardin, halos kalagka rin ako ni Nanay Patricia pauwi sa bahay niya. Wala siyang imik pero ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Pagkapasok namin, bigla niyang isinara ng malakas ang pinto at ang tunog noon parang dumagundong sa dibdib ko. Austin, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Huwag kang lalapit kahit kanino rito sa baryo. Pero anong ginawa mo? Para akong batang nahuli sa kalokohan, gusto kong idahilan na nadala lang ako na hindi ko sinasadya, pero sa isip ko nung mga panahong yun, papaano ko kaya may papaliwanag. Pasensya na, Nay. Hindi ko naman sinasadya. Hindi pa man ako natatapos magsalita, bigla niya akong hinampas sa braso gamit ang kanyang pamaypay. Hindi malakas pero sapat na para mapaaray ako. Anong hindi sinasadya kinama mo nga ang dalagang yun? Diyos ko naman, Austin. Hindi mo kilala ang pamilyang pinasukan mo. At ngayon, matatali ka na sa kanila. Nay, ano ba kasing kinakatakutan mo? Hindi kita bagets, sa totoo lang. May kakaiba sa pamilyang yon. Hindi sila basta-bastang mapagkakatiwalaan, Austin. Marami ka pang hindi alam. At sana lang, bago maging huli ang lahat, makalayo ka pa.
bakit mo inimbita si Helena sa kaarawan mo kung ayaw mo pala sa kanila? Malamang inimbita ko ang buong baryo. Ang bastos naman kung hindi ko sila iimbitahan, di ba? Ang ibig ko lang sabihin, may mga misteryosong krimen dito sa bayan na konektado sa pamilya nila noon pa. Napalunok ako ng laway. Sa tono ng boses ni nanay parang bawat salita may bigat ng kasaysayang pilit niyang tinatago. Ang mga kulubot niyang kamay ay nanginginig habang pinipisil ang suot niyang rosaryo. Naman, Nay. Baka naman nag-overthink ka lang. Baka nadadala ka lang sa mga kwento rito sa baryo. Hindi, Austin. Makinig ka. Hindi ito kwento. Hindi haka-haka. Noon pa man, lagi silang nasasangkot sa pagkawala ng mga tao. Pero wala namang napapatunayan dahil may koneksyon si Francisco sa mga pulis. Naningkit ang mga mata ko. Ang utak ko ay nagsisisigaw na sobrang praning na nanay. Pero ang dibdib ko kumakabog nang hindi ko may paliwanag. Parang totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Pero Nay, nabuntis ko na siya. Anak ko yun. Anong gagawin ko? Iiwan ko ba siya? Parang kakatayin na ako ng tatay nun kanina sa hardin. Hindi ko sinasabing talikuran mo ang responsibilidad mo. Pero huwag kang basta-basta magtitiwala sa kanila. Kailangan mong bantayan ang sarili mo. Bantayan mo rin ang magiging anak mo. Dahil ang pamilya na yan, kayang kunin kahit anong mahalaga sa'yo. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot pero ang boses ni nanay parang may dalang babala. Nakatitig siya sa akin habang mahigpit na hawak ang rosaryo. At ako nakaupo lang parang lutang. Lumabas ako sandali para magpahangin. Ramdam ko pa rin ang bigat ng mga sinabi ni nanay. Doon ko nadatnan si Kuya Rafael. Kapitbahay naming magsasaka. May dala itong sako ng gulay. Uy, Austin! Abay balita ko ay magiging manugang ka na ng mga Perez. Ayos jackpot ka. Oo nga po Kuya Rafael. Pero parang ang bigat nga po sa pakiramdam ko. Ano ka ba? Pag nagkaanak kayo ni Helena, siguradong gwapo magandang bata. Huwag lang sanang makuha yung sungay ng tatay niya. Natawa ako pero may kakaibang pakiramdam na dumapo sa akin. Hindi ko alam kung biro lang ba talaga o may ibang ibig sabihin. Sungay? Hindi ko gets Ay, Austin, mag-ingat ka. Hindi mo pa kilala ng lubos ang pamilyang pinapasukan mo. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa kanila, lalo na sa magiging biyanan mo. Bigla akong nanlamig. Pareho lang ang sinasabi nila Nanay Patricia. Ang huwag magtiwala. Napatitig ako sa kanya, parang may gusto pa siyang sabihin pero pinutol niya na agad. O siya, punta na ako sa bahay. Baka hanapin ako ng misis ko. Sige Kuya Rafael, ingat po. Kinabukasan, maaga akong nagliligpit ng gamit sa maleta. Hindi para lumayas sa probinsya kundi ang maglipat bahay. Gusto kasi ng mga magulang ni Helena na doon na muna ako sa kanilang ancestral house tumira para may kasama siya ngayong nagdadalang tao na. Huwag kang maging pasaway doon, Austin. Matuto ka rin tumulong sa gawaing bahay. Baka mamaya, mapalo ka ni Francisco dahil puro ka lang cellphone. Sus, alam ko na yun, Nay. Hindi na ako bata para pagsabihan mo ng ganyan. Che! Ni hindi ka nga makapagwali sa sala. Mabuti pa ngang lumipat ka na doon sa bahay ni Francisco at Emilia para doon maturuan ka ng leksyon. Tinatakot mo ba ako, Nay, ha? Ikaw talaga. Kahapon, ayaw mo pang umalis ako. At lumayo ka mo ako sa kanila. Pero ngayon, pinagtatabuyan mo na ako? Umalis ka na nga. Pagod na ako kakaligpit ng mga kalat mo. Pasaway ka. Paalis na sana ako pero hinila muna ni nanay ang aking braso at may inaabot siya sa akin na kwintas na may maliit na crucifix ang pendant. Isuot mo to lagi. Huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko at palagi kang mag-iingat. Thank you, Nanay Pat. Huwag kang mag-alala. Wala mangyayaring masama sa akin.
Dala ang aking bagahe, mag-isa kong tinungo ang bahay nila Helena na 2 kanto lang ang layo. Napansin kong malaki at luma ang bahay ng pamilya Perez. Tila ba bawat sulok ay may bahid ng kasaysayan. May malaki rin silang hardin na puno ng mga bulaklak tulad ng rosas. Nang makalapit ako sa harapan ng pintuan, kumakabog ang dibdib ko habang nagsimulang kumatok. Ilang segundo lang agad na bumukas ang pinto. Ang unang bumungad sa akin ay si Tatay Francisco. Nakasuot ng maluwang na puting t-shirt at ang mga mata niya ay tila lumulusot sa kaluluwa ko. Kaagad din akong nagmano. Oh, ikaw na pala yan, Austin. Mabuti naman at sumunod ka sa aking utos. Masunurin ka rin pala. Halika, pasok ka sa aming tahanan. Siyempre po. Magiging biyenan niyo na po ako kaya dapat lang nasundin ko po kayo. Dapat lang, iho. Marami akong kailangang ituro sa'yo. Lalo na sa pagbuo ng pamilya. Pagkapasok ko, napansin kong namamatay sindi ang mga bumbilya sa kisame. Saka parang may malakas na amoy ang bahay. Halong kahoy, alikabok at kung ano pang hindi ko mawari. Sa sala nakita ko si Helena na nakaupo sa sofa. Hawak-hawak ang tiyan niya. Katabi niya ang kanyang ina na si Nanay Emilia na nakasuot ng puting bestida. Nang makita ako ni Emilia, binigyan niya ako ng isang matamis na ngiti. Agad akong lumapit at nagmano sa kanya. Nilapitan ko rin si Helena. Hinawakan niya ang kamay ko at nagitla ako kung bakit sobrang lamig ng palad niya. Ang bigat ng hangin dito. Parang ang lamig-lamig. Sigurado ka bang ayos lang na tumira ako dito? Nakakahiya naman kung titira lang ako ng libre. Oo naman. Welcome ka rito, Austin. Pero ano ka ba? Si tatay na ang bahala sa mga bayarin dito. Huwag ka na mag-alala. Talaga? Pero pwede naman akong tumulong kung sakaling kailangan yun ng extra funds. Hayaan mo na, Austin. Wala kang dapat ikabahala rito. Habang nakaupo sa sofa, pinanood ko sila Tatay Francisco at Nanay Emilia na may kinuha mula sa kusina. Pareho silang nakatitig sa akin. At ang mga tingin nila ay parang sinusukat ako mula ulo hanggang paa. Maupo na kayo sa hapag. Sabay-sabay na tayong kumain ng agahan. Sumunod naman ako habang inaalalayan si Helena. Nagtabi kami ng upuan habang nasa harapan namin ang mga magulang niya. Austin, handa ka na ba sa bagong yugto ng buhay mo? Hindi na ito simpleng relasyon lang. Kasama mo na ngayon ang pamilya namin. Opo, Itay. Alam ko pong may responsibilidad na akong nakaatang. Kaya ko pong panagutan si Helena. Kaya mo? Sigurado ka ba riyan? Hindi sapat ang mga salita, Austin. Kailangan mo itong patunayan. Alam ko pong mahirap pero gagawin ko ang lahat. Para kay Helena at para sa magiging anak namin. Mabuti naman. Pero tandaan mo, Austin, ang dugong dumadaloy sa iyo ang magiging puhunan mo rito. Kaya dapat mong ingatan ang sarili mo. Ano po? Pasensya na po. Hindi ko po yata maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Darating din ang panahon na maiintindihan mo. Sa gayon, masanay ka na munang makasama kami. At ang tanging paalala ko lang sa iyo, kapag sumapit ang dilim, huwag kang lalabas ng silid. Huwag lalabas? Bakit po? Dahil kapag lumalalim ang gabi, lumalabas din ang mga bagay na hindi mo pa dapat nakikita. Biglang lumakas ang hangin. May narinig din akong kumalabog sa paligid, mukhang galing sa taas. Napatingin ako kay Helena na may halong pagtataka. Helena, may tao ba sa taas? Ha? Wala. Tayo lang ang nandito. Kumain ka na lang dyan. Nagkunwari akong walang naririnig at nagpatuloy na kumain. Pinilit kong ituon ang pansin sa pagkain na inihain ni Nanay Emilia. Pero ang kamay ko'y bahagyang nanginginig habang kumukuha ng kanin. Ngayong titira ka na dito, Austin. Marami ka pang kailangang matutunan tungkol sa pamilya namin. At huwag kang maya sa amin. Bahagi ka na ng pamilya Perez. Kung anong problema mo, problema na rin namin. Naintindihan ko po. Nagpapasalamat ako sa pagtanggap niyo sa akin.
At tandaan mo rin ito, kapag kinasal na kayo ni Helena, hindi ka na pwedeng tumalikod. Lalo na sa amin. Habang buhay mo na kami makakasama. Nabulunan ako sa kinakain ko at hindi ko magets ang ibig sabihin ni Tatay Francisco. Pero nangilabot ako sa sinabi niyang habang buhay na makakasama. Dahil parang ang weird naman nun. Tama ka, asawa ko. Oh, Austin, kailangan mong kumain na maraming gulay. Alam mo naman ang kasabihan na pampahaba ito ng buhay, hindi ba? Napangiti ako kahit ang totoo na susukan na ako sa nginuya kong gulay. Hindi kasi talaga ako mahilig kumain ito. Ang nakasanayan ko lang ay kumain sa fast food. Masarap ang niluto ko, Austin. Oo naman po, Nay Emilia. Ang sarap po. Bigla siyang natawa pati na rin si Tatay Francisco. Yung tawang nakakaasar pagkatapos nagsalin siya ng juice sa baso ko. Naningkit ang mga mata ko nang mapansing kulay pula ito. Inumin mo ito. Isa itong pampalakas ng katawan. Salamat, Nay. Nabibilaukan na ako sa kinakain kaya agad kong tinungga ang juice. Pero nang matikman ko ito, agad ko itong nabuga dahil sobrang sama ng lasa. Austin, ayos ka lang ba? Okay lang ako, Helena. Pasensya na po. Nabilao ka lang ako. Austin, galing pala sa katas ng karne ang juice na yan. Lalong sumama ang pakiramdam ko. Hindi ko na napigilan ang sarili at napatakbo ako sa lababo para isuka ang nainom ko. Narinig ko pa ang halakhak ni Nanay Emilia at Tatay Francisco sa hapag. Nilapitan naman ako ni Helena na binigyan ako ng isang baso ng tubig. Pasensya ka na. Ganun lang talaga sila nanay at tatay na palabiro. Pero huwag kang mabahala. Hindi naman masama sa kalusugan ng nainom mo. Ganun ba? Pero ang sama talaga ng lasa. Akala ko apple juice yun. Sa karne pala. Pero ba't kayo umiinom ng katas ng karne? Marami kasing benepisyo yon. Kaya yun ang minsan na iniinom nila tatay. Pero hayaan mo. Hindi naman sila namimilit na inumin yun eh. Matapos ang nakakabaliw na agahang yun, sinamahan ako ni Tatay Francisco sa magiging kwarto ko. Nasa ikalawang palabag ito sa dulo ng madilim na pasilyo. Ito ang magiging kwarto mo. Habang hindi pa kayo kasal ni Helena. Magkahiwalay muna kayo ng silid. Sige po, walang problema. Pumasok ako at agad kong napansin ang malaking kama na gawa sa kahoy. Nasa gitna ng silid. Halatang luma na. Hayaan na muna kita rito, Austin. Sasamahan ko muna si Emilia sa kabilang kwarto. Sige po, Itay. Salamat sa tulong. Nakahinga ako ng maluwag nang maisara ko ang pinto. Pinagpawisan tuloy ako sa mga kinikilos na mag-asawang yun. Hindi ko pa rin makalimutan na pinainom nila ako ng katas ng karne. Para bang nasisiraan sila ng bait. Ang init pa ng kwarto. Wala man lang bentilador. Binuksan ko na lang ang bintana saka ako naupo sa gilid ng kama at kinuha ang phone ko. Pero natigilan ako nang muling marinig ang kalabog na narinig ko kanina sa ibaba. Sinundan ko ang tunog hanggang ilinikit ko ang tenga ko sa dingding. Pakiramdam ko, mula yun sa kabilang kwarto. Nang humarap ako, nagulat ako nang makita si Helena na nakatayo na pala sa pintuan. Saglit naman akong nagtaka dahil papaano nakapasok si Helena noon nang hindi ko man lang narinig ang pagbukas ng pinto. Helena, ginulat mo naman ako. Austin, sana nagustuhan mong kwarto mo. Okay naman ang kwarto. Pero, pwede bang mag-request ng electric fan? Sobrang init kasi. Pinagpapawisan na ako. Ganun ba? Sige, sabihin ko kay tatay. Tsaka, nandito pala ako kasi gusto sana kita makausap ng masinsinan. Sure. Tungkol saan ba? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. At bakit naman? Kasi bigla kitang pinasok sa lahat ng to. Ang tungkol sa pagbubuntis ko at ang kasal. Alam kong parang napipilitan ka lang. Pasensya na. Ramdam ko ang sinseridad sa boses niya.
Hinawakan ko ang malambot niyang braso at hinaplos ng marahan. Helena, huwag kang humingi ng tawad. Okay lang sa akin. Desisyon ko to, kaya huwag mong isipin na napilitan ako. Gusto kitang panagutan, okay? Pero Austin, paano kung may kapalit itong kasunduan natin? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya makatingin ng diretso. Parang may gusto siyang sabihin pero nagdadalawang isip pa. Lalong tumindi ang pagtataka ko. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng pamilyang ito ay misteryoso. Lalo na si Helena. Kaya mo bang isakripisyo ang kalayaan mo? Makasama lang ako, Austin. Kung ang tinutukoy mo ay ang pagiging binata ko, ayos lang. 25 na ako. Oras na para magpakalalaki at seryosohin ko ang buhay. Ngumiti siya at tinaplos ang pisngi ko. Medyo napawi ang kaguluhan sa aking utak nang maramdaman ng kanyang malambot na kamay. Ibig sabihin, handa kang samahan ako hanggang pagtanda? Oo naman. Kaya nga kita pakakasalan, di ba? Nagkatiligan kami. Hindi ko napigilang halikan siya. Pero bago pa lumalim ang halikan, biglang bumukas ang pinto. Tumambad si Tatay Francisco, nakatingin sa amin ng seryoso. Ano na naman to nakikita ko? Sa mismong pamamahay ko kayo maglalampungan? Pasensya na po, Itay. Hindi na po mauulit. Tay Francisco, pasensya na po. Ako po ang nauna. Nanatiling matalim ang tingin ni Tatay Francisco sa akin. Para mang matutunaw ako sa talim ng tingin niya. Ang mga labi niya ay mahigpit na nakatikom at nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga sa inis. Ayoko nang maulit ito. Naintindihan mo? Hindi pa kayo kasal, Austin. At kahit buntis na si Helena, hindi ibig sabihin yan ay pwede na kayong gumawa ng ganyan. Opo, naintindihan ko po. Kung talagang gusto mong patunayan na kaya mong panagutan ang anak ko, ipakita mo muna na marunong kang magpigil at rumespeto. Nanunuyo ang lalamunan ko. Gusto ko pa sanang magpaliwanag pero wala nang salitang lumabas sa bibig ko. Totoo ang sinabi niya. Hindi ko pa asawa si Helena at kahit anong dahilan, hindi ko siya basta-basta na lang hawakan. Helena, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Ikaw naman, Austin, sumama ka muna sa akin. Tumango si Helena at marahang tumalikod. Pero bago ako makalabas ng pinto, hinawakan niya ang kamay ko. Ramdam ko ang kanyang panginginig at puno ng hindi maipaliwanag na takot ang haplos na yon. Oh, may problema ba, Helena? Wala naman. Sige, sumama ka muna kay tatay. Bumitiw siya ng dahan-dahan, pero sa mga tingin na binigay niya, parang binabalaan niya ako. Dinala ako ni Tatay Francisco sa garahe. Amoy grasa at lumang kahoy ang paligid. May nakasalansang mga gamit, kahon, bakal at mga sirang kasangkapan. Sumisilip ang araw sa bintanang balot ng alikabok. Kabado akong sumunod. Nahihiya pa rin ako sa ginawa ko kanina dahil nahuli niya lang naman akong hinahalikan ang kanilang anak. Buti nga at hindi ako nasuntok sa mukha. Oh, tulungan mo ako rito. Ilipat natin itong mga accounts sa gilid. Lumapit ako at tumulong magbuhat ng mabibigat na kahon. Habang abala, naririnig ko na naman na may kalabog mula sa loob ng bahay. Napatigil ako. Halos mabitawan ko ang kahon. Tay, narinig niyo ba yan? Ano na naman yon? Para bang may bumagsak mula sa taas. Baka guni-guni mo lang. Mahangin kasi dito at may mga naglalakihang punong nakapalibot sa bahay. Tumango naman ako pero may parte sa akin na hindi kumbinsido. Para bang may kakaibang presensya sa paligid. Habang nagbubuhat ulit, nahulog ko ang isang kahon at nalaglag sa sahig. Doon ko nakita ang isang bagay na nakasandal sa gilid. Isang itak. Mapula ang dulo nito. Parang sariwa pa ang dugo. Tay, ano to?
Napatigil siya. Tinitigan ako bago marahang lumapit sa itak. Ginampot niya ito at bahagyang itinagilid para bang ipinapakita sa akin. Ito ba? Ginamit ko to sa pagkakatay ng baboy kagabi. May piyesta sa kabilang baryo. Ako ang tumulong. Ganun po ba? Binalik niya ang itak sa gilid na parang wala lang. Pero ako hindi ko na makuhang tumingin ng diretso. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko habang buhat ang kahon. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nag-iisip ng kung ano-ano. Nahahawa na yata ako sa kapraningan ni Nanay Patricia. Austin, marunong ka bang kumatay? Po? Kumatay ng baboy, manok, kahit kambing. Marunong ka bang humawak ng patalim? Hindi po gaano pero marunong lang po ako maghiwa ng karne. Minsan tumutulong po ako sa nanay ko sa kusina. Pero yung kumatay, hindi pa po. Iba kasi ang manghiwa lang sa kusina kaysa mismong kumatay. Kapag hawak mo ang patalim, kailangan buo ang loob mo. Hindi ka dapat nanginginig kasi kung manginig ka, baka ikaw ang masugatan. Lalong bumigat ang paligid. Ang tono niya parang nagtuturo pero may kung anong bigat sa bawat salita. Ganun pala tay. Gusto mo bang subukan? Para kahit papano, alam mo kung paano humawak ng ganyan. Sa panahon ngayon, hindi natin alam kung kailan natin kakailanganin niya. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung biro ba yun o may laman. Nakatingin siya diretso sa akin, tila sinusukat kung kaya ko ba talagang humarap sa ganoong sitwasyon. Napalunok ulit ako ng laway. Sa labas, umihip ang hangin at mula sa loob ng bahay muli na namang may malakas na kalabog na nanggagaling sa itaas. Siguro po, sa susunod na lang. Hindi pa ako handa sa ngayon. Ganun ba? Walang problema basta Austin. Darating ang araw na wala kang pagpipilian. Kapag dumating yon, dapat handa ka. Tay, parang may kakaiba na po sa kalabog na yun. Hindi kaya may kung anong hayop na nakulong doon? Austin, kanina ko pa sinabi sa iyong wala, di ba? Nagitla ako nang marinig ang paglakas ng kanyang boses. Namumula ang kanyang mga mata at ang ngiti niya ay unti-unting nagiging malamig. Para bang may ibang anyo siyang lumalabas sa katauhan niya at napaatras ako. Hindi makagalaw. Minsan may mga tanong na hindi mo na magugustuhan ang kasagutan, Austin. Natakot ako sa pag-abante niya at hindi ko alam kung susugurin niya ba ako. Bago ako mapatras, biglang bumukas ang pinto. Francisco, pwede bang hiramin ko muna si Austin para samahan ako sa pamamalengke? Mabigat ang mga bibilin ko. Saglit akong nakahinga ng maluwag. Mula sa gilid ng aking mata nakita ko kung paano lumaki ang ngisi ng mga labi ni Tatay Francisco. Sa takot ko, hindi ko siya kayang tingnan. Sige, sumama ka na kay Emilia, Austin. Sa susunod na lang natin itutuloy ang pagliligpit dito sa garahe. Lumabas naman ako doon sa garahe at para akong namutla dahil sa naging reaksyon ni Tatay Francisco. Tsaka hindi ko alam kung totoo ba ang nakita ko o isa lang bang matinding guni-guni. Maingay at matao sa palengke. Amoy isda, gulay at usok ng mga nag-iihaw. Bitbit ko ang basket habang si Nanay Emilia ay tumitingin-tingin sa mga paninda. Nabibingi naman ako sa mga tinderang sumisigaw, sadyang hindi lang ako sanay na pumunta ng palengke. Pabitbit nga ako nito, Austin. Minsan ang bigat din naman ng mga pinamibili ko. Mabuti na lang at may madugang na ako. May kasama na akong mamalengke. Pwede naman po kitang samahan lagi na Habang naglalakad kami napahinto ako nang mapansin ang isang poster na nakadikit sa pader. Larawan ng isang bata. 10 taong gulang ang edad. May nakalagay na detalye kaya ko binasa. Uli raw itong nakita 2 linggo na ang nakalipas. Nakasuot ng puting t-shirt. May peklat sa noo. Hindi naman pamilyar sa akin ang mukha pero para bang may kung anong bigat na bumaksak sa dibdib ko. Napaisip na lang ako kung anong nangyari sa kanya at bakit siya biglang nawala.
Anong tinitingnan mo dyan, Austin? Natigilan ako at ibinalik ang atensyon kay Nanay Emilia. Nakatingin siya sa akin na may halong pagtataka sa mga mata. May missing person daw po, Nay. Saglit siyang napatingin din sa poster. Pero imbis na mabahala, para bang wala lang sa kanya. Pag mo nang isipin dyan. Dito ka na. Tulungan mo akong pumili ng isda. Binawi niya agad ang atensyon ko pero hindi ako mapakali. Habang nagbabayad siya ng isda, napapatingin pa rin ako sa poster. Lalong bumigat ang loob ko. Nay, madalas po ba na may nawawala dito? Normal na dito sa baryo na may mga nawawala. Ang iba sa kanila, tumakas lang sa mga tahanan nila. Normal. Hindi ba dapat ikabahala yun? Paano kung may nangyayari ng masama sa kanila? Kaya sila hinahanap. Minsan, ang mga nawawala, pinipili nilang mawala. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Bakit ganoon kadaling sambitin? Para bang sinasabi niyang ginusto ng mga binatang yon na mawala na lang silang parang bula. Hindi ko po gets, Nay. Paano niyo po nasabi yun? Hindi lahat ng pagkawala ay dahil may kumuha. May mga taong sadyang ayaw na lang magpakita. Kumunot ang noo ko. Pero bago pa man ako makasagot, bigla siyang yumuko at inusisa ang mga bangus na nakahilera sa bilao ng tindera. Eto na lang, mukhang sariwa pa. Habang abala siya, napalibot ang tingin ko. May dalawa pang poster sa hindi kalayuan. Puro iba't ibang mukha, iba't ibang edad. Para bang mas marami pang nawawala kaysa sa inaakala ko. Pero Nay, bakit parang marami pong poster? Hindi lang isa. Ibig sabihin, madalas talagang may nawawala. Kung masyado mong tititigan yan, baka ikaw din. Mapabilang sa mga nawawala. Nanlamig ang batok ko. Hindi ko alam kung biro lang ba ang sinabi niya o may halong banta. Napalunok ako at hindi alam kung dapat ba akong tumawa o manahimik. Nay, ba't parang may hindi kayo sinasabi sa akin? Basta. Huwag kang masyado mausisa, Austin. Ang taong mahilig magtanong, kadalasan hindi nagtatagal. Napatingin ako sa kanya, pero hindi siya tumingin pabalik. Kalmado siyang nakikipagtawaran sa tindera, para bang walang kakaibang nasabi. Parang ako lang ang nakarinig. Sa gitna ng ingay ng palengke, bigla kong naramdaman ang kakaibang katahimikan sa loob ko. May parte ng isip ko na gustong kalimutan ang nakita. Pero may isa ring boses na nag-uudyok na isiping may mali dito, na may nangyayari na hindi sinasabi ng mga tao. Sumakay kami sa isang tricycle pauwi. Puno ang basket ng gulay at karne. Tahimik lang akong nakatingin sa labas habang dumadaan sa kalsada. May mga bata pa rin naglalaro sa tabi ng kalsada. Tumatakbo na parang walang pakialam sa oras habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang tahimik mo yata. Pagod ka ba? Tumingin ako sa kanya saglit. Ang ngiti niya ay tila kalmado pero may kung anong lamig sa tono niya. Sakto lang, Nay. At saka, may iniisip lang po ako. Alam kong iniisip mong tungkol sa mga nawawalang binata. Pero mas mabuti nang huwag na lang mag-isip ng sobra. May mga bagay na mas mainam na hindi alamin. Natigilan ako. Hindi na ako nakasagot. Narinig ko lang ang ugong ng makinatang tibok ng sarili kong puso. Bakit lagi na lang akong kinakilabutan sa mga sinasabi nila? Hindi ko alam pero may nagtutulak sa aking alamin ang tungkol sa mga nawawalang binata. Pagdating namin sa bahay, bumungad si Tatay Francisco na tinulungan kaming buhati ng mga basket papunta sa kusina. Ako naman ay dumiretso sa aking kwarto. Mabigat ang katawan ko. Hindi lang dahil sa pagod kundi dahil na rin sa dami ng iniisip. Pagkaupo ko sa kama, sinubukan kong makatulog pero bigla namang pumasok si Helena. Dala ang maliit na tuwalya at baso ng tubig. Kumusta ka? Mukhang sobra kang napagod.
Unang araw mo pa lang dito pero parang ang dami mo nang ginagawa. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay may halong awa at pag-aalala. Napangisi naman ako sa pagiging wife material niya. Wala to. At saka, kahit anong mangyari, asawa na kita. Biyanan ko na rin sina Tatay Francisco at Nanay Emilia. Kaya siguro, pera bahala na lang dapat. Napailing siya. May bahagyang ngiti pero halatang hindi siya natutuwa sa mga nangyayari. Hindi naman ganon. Hindi ko rin gusto na nahihirapan ka agad. Gusto ko sana mas maging magaan ang pagtira mo rito. Nakatulala naman ako sa kisame at bumalik sa isip ko ang mga poster kanina. At naisipan ko tuloy itanong kay Helena ang tungkol doon. Helena, napansin mo ba yung mga poster na nakadikit sa mga pader at poste sa baryo? Marami silang pinaghahanap. Halos puro mga lalaki. Ang iba ay bata pa. Madalas bang may nawawala dito? Saglit siyang natahimik. Tumingin sa sahig saka ikinibit ang balikat. Hindi ko alam. Hindi ko napapansin. Siguro may mga dahilan pero wala akong alam dyan. Hindi ko alam kung totoo ba yun, pero ramdam kong may nalalaman siya dahil sa mabilis niyang pag-iwas ng tingin. Gusto ko pa sanang magtanong pero bago ko mabuka ang bibig, narinig ko ang pagtawag ni Nanay Emilia sa labas. Austin, Helena, halina kayo. Nakahanda ng hapunan. Napatingin kami sa isa't isa. Pinilit kong ngumiti pero may gumugulong bigat sa aking dibdib. Umupo kami sa mesa. Malaki ang hapag, puno ng masasarap na ulam tulad ng sinigang, pritong isda at mga gulay na binili namin kanina. Tahimik akong kumakain. Sinusubukan na hindi magpahalata ng pag-aalinlangan. May sasabihin pala ako sa'yo. Ang kasal ninyong dalawa ay gaganapin sa Biyernes. Napatigil ako sa pagsubok. Kumakabog ang puso ko na mapagtantong malapit na talaga akong ikasal kay Helena. Sa Biyernes na? Ang bilis naman po. Saan po bang simbahan? Hindi sa simbahan. Dito lang sa loob ng bahay gaganapin. Napatingin ako kay Helena, umaasang magbigay ng paliwanag. Pero nanatili lang siyang nakayuko hawak ang kutsara't tinidor. Dito po? Oo, Sa bahay lang? Bakit naman hindi sa simbahan? Hindi ba doon dapat ginagawa ang kasal? mas mais dito. Mas ligtas. At higit sa lahat, mas pribado. Pribado? Pasensya na po, pero bakit sa gabi pa? Bakit hindi sa araw kung kailan mas maliwanag at mas normal? Nagulat naman ako nang bigla niyang hampasin ang mesa at muntik ng matapon ng mga ulam. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang tunog ng kubyertos ay natigil. Napansin kong nandilim ang mukha ni Tatay Francisco. Ang ingay ng kamay niyang tumama sa mesa ay parang kulog sa loob ng bahay. Nanlamig ang mga daliri ko sa pagkakahawak sa kutsara. Sumunod ka na lang, Austin. Huwag puro tanong. Sa gilid ng mata ko nakita ko si Helena na biglang hinawakan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Pinisil niya yon ng mahigpit na parang sinasabi sa akin na manahimik na. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng pakiusap kaya hindi na ako nagulit pa. Nagpatuloy na lang akong kumain. Sa mga sandaling yun, mas lalo lang dumami ang tanong sa isipan ko. Bakit kailangan sa bahay gawin ang kasal? Bakit sa gabi? Ano ba ang tinatago nila? Habang pinilit kong ngumiti at kumain ulit, hindi ko maiwasang maramdaman na para akong ikinukulong. Ang bahay na yun na dapat ay isang tahanan ay unti-unting nang nagiging parang isang kulungan. Pagkatapos ng hapunan, nagkusang loob akong tumulong kay Nanay Emilia sa paghuhugas ng plato. Habang abala ako sa kusina, ramdam kong kumakabog ang dibdib ko. Hindi lang ito dahil sa pagod sa biyahe, kundi dahil may pabor akong gustong hingin. Kailangan kong makita si Nanay Patricia ngayong gabi. Ano, Austin? Tapos ka na ba dyan? Opo, Nay.
Nang matapos ko ang ginagawa, naglakas loob akong lumapit kay Tatay Francisco na nakaupo sa sofa. Tay Francisco, pwede po ba akong bumisita saglit sa nanay ko? Doon sa kabilang bahay? Gusto ko lang siyang kumustahin. Pwede naman ipagpabukas na yan, Austin. Gabi na at sinabi namin sa iyo na hindi magandang lumabas sa ganitong oras. Tingnan mo nga, may mga nawawalang kabataan ngayon. Mag-iingat naman po ako, tay eh. At saka, 8:00 pa lang, maaga pa. Austin, hindi ba't nakita mo kanina ang mga missing poster sa palengke? Isa lang yung paalala na hindi magandang lumabas sa gabi. Hindi mo alam kung anong panganib ang nariyan sa labas. Napahigpit ang hawak ko sa basahan. Naiinis ako na pinipigilan nila akong lumabas. Gusto ko lang namang makamusta si nanay. Nay, tay, saglit lang naman po. At saka, malapit lang naman po ang bahay ni nanay eh. Hindi naman ako lalayo. Alam ko pong nag-aalala po kayo pero walang mangyayaring masama sa akin eh. Tahimik silang nagkatinginan. Kita ko ang pagdadalawang isip sa mga mata nila. Hindi ko alam kung makakalabas pa ba ako ngayong gabi. Tay, hayaan niyo na siyang umalis. Sasamahan ko siya. Napalingon ako at nakita si Helena. Medyo natuwa akong marinig na gusto niya akong samahan. O sige, Elena. Mabuti na rin para may kasama sa Austin. Bibigyan ko kayo ng 30 minuto. Dapat nakabalik na kayo agad dito. Nakahinga ako ng maluwag na pumayag na sila pero napansin ko ang mga tingin na ibinigay ng magulang ni Helena sa kanya. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam pero malinaw sa akin na may itinatago sila. Tahimik kaming naglakad ni Helena papunta sa kabilang bahay. Walang nagsasalita. Tanging kaluskos ng mga dahon at malamig na ihip ng hangin ang naririnig ko. Nang makarating kami, bumungal agad si Manang Hilda, ang katulong ni Nanay at si Kuya Rafael. Nang makita ko si Nanay Patricia para kong tinusok ng karayom sa puso. Nakahiga na siya sa kama, maputla at halos walang lakas. Manang Hilda, Kuya Rafael, bakit naging ganito si nanay? Hindi naman siya sakitan, di ba? Ewan ko ba, iho? Bigla na lang siyang namlata. Parang naubusan ng lakas. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Pasensya na rin, Austin. Hindi kita nasabihan dahil ang bilin na Nanay Patricia. Huwag sabihin sa'yo dahil baka mag-alala ka. Hindi ako makapaniwala. Kilala ko si Nanay Patricia. Malakas siya at masigla at lalo na sa lahat ay laging nakangiti. Hindi ko matanggap na ganito na siya ngayon. Biglang nanghihina. Isang araw lang akong nawala, naging ganun na lang sa bigla. Manang, Kuya, bantayan niyo po siya. Huwag niyo siyang iiwan dito habang wala ako. At saka, tatawag ako ng doktor para tingnan siya. O sige, hindi ko siya pababayaan, iho. Ang problema lang, walang doktor dito sa bayan. Nandun pa sa syudad. Pero huwag kang mag-alala. May pinapatawag akong magagamot. Salamat, Kuya Rafael. Dahan-dahan kong nilapitan si Nanay. Nang magkamalay siya, agad kong hinawakan ang kanyang kamay. Mahina ang boses niya, halos bulong na lang ang narinig ko. Austin, Apo, umalis ka na habang may oras pa. Nay, anong sinasabi niyo? Anong nangyari sa inyo? Ibinaba ni Nanay ang kwelyo ng kanyang damit. Doon ko nakita ang sugat sa leeg niya. Isa itong kagat. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nay, ano to? Sino ang may gawa nito sa inyo? Pero hindi na siya nakasagot. Sunod-sunod ang pag-ubo niya. Hirap na hirap siyang magsalita. Hayaan mo muna siyang magpahinga, Austin. Ako nang bahala. At saka, naghihintay si Helena sa sala. Bago ako umalis ng silid, napansin ko si Helena na parang balisa. Bigla niya akong hinila palabas papunta sa malapit na hardin. Austin, kailangan mong umalis ngayon na. Helena, ano bang sinasabi mo? Bakit? Ano nangyayari? Sumakay ka na sa sasakyan mo at lumayo ka na sa baryo kasamang nanay mo. Kung hindi, magsisisi ka. Bakit mo ko tinataboy? Helena,
Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May kinalaman ba rito ang mga magulang mo? Napapansin ko nang may kakaiba sa mga kinikilos niyo eh. Hindi naman ako mangmang para hindi makapansin. Kung pwede ko lang sabihin ang lahat sa'yo, pero hindi. Ang mahalaga sa ngayon ay makaalis ka na ngayon din. Ramdam ko ngang may darating na panganib. Gusto ko na rin umalis pero ayaw kong iwanan si nanay, tsaka rin si Helena dahil napalapit na ako sa kanya. Nalilito tuloy ako kung ano ang gagawin. Helena, sumagot ka. Kung totoo nga may panganib, bakit hindi tayo sabay na aalis? Sumama ka sa akin. Hindi pwede, Austin. Hindi ako pwedeng basta na lang umalis. Kahit gustuhin ko mang sumama sa'yo, imposible pa rin magsama tayong dalawa. Kung ayaw mo magsabi sa akin, fine. Pero hindi kita iiwan dito. Helena, isasama kita sa Maynila. Doon mas ligtas tayo. Kagad akong bumalik sa loob ng bahay at binuhat si Nanay Patricia palabas. Inalalayan naman ako ni Helena patungo sa sakyan na nakaparada sa tapat. Ngunit nanlumo ako nang mapansin na butas ang lahat ng gulong ng sasakyan ko. At saan kayo pupunta? Pareho kaming nanigas ni Helena na makita si Tatay Francisco na nakatayo sa hindi kalayuan pero rinig na rinig namin ang malalim niyang boses. Natakot ako sa mga tingin niyang yun na para akong babalatan ng buhay. Tay, dadaling ko lang sana si Nanay Patricia sa malapit na ospital. Nagkasakit po siya. Totoo po, Itay. May sakit po kasi si Nanay Patricia. Mukhang malubabong karamdaman niya. Ganun ba? Pero malayo pang ospital dito. Mabuti pang dalhin nyo na lang siya sa bahay para magamot siya ni Emilia. Marunong ang asawa kong manggamot. Dahil dati siyang naging albularyo. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko pa siya lalo na't gusto na akong paalisin ni Helena. Ang tingin kong dahilan ay sila mismo. May ginagawa silang hindi ko pa nalalaman. Salamat na lang po, Tay Francisco. Pero ibabalik ko na lang po si Nanay sa loob ng bahay niya. Nandun ang katulong niya na nagbabantay sa kanya. Ikaw ang bahala. Basta umuwi na kayong dalawa ngayon din sa bahay. Ayoko manatili kayo rito sa labas. Wala tuloy akong magawa kung hindi sumunod sa utos niya. Kung magmamatigas ako baka may mangyaring iskandalo. Ibinalik ko muna si Nanay Patricia sa pamamahay niya tsaka bumalik kami sa bahay nila Helena. Kamusta ang Nanay Patricia mo? Masama po ang pakiramdam niya. Kawawa naman siya. Pero hayaan mo. Gagaling din ang nanay mo. Sana nga po, Nay. Gusto ko sanang banggitin ang tungkol sa nakita kong marka ng kagat sa lieg ni Nanay Patricia. Pero pinili kong manahimik na lang. Mabuti pa at matulog ka na, Austin. 9:00 na ng gabi. Hindi na ako nagreklamo at naglakad papunta sa kwarto ko. Pero bago ako umalis, naalala kong nakalak ang pintuan ko kagabi. Tay, kagabi, bakit po nakalak ang pinto ko? Nauho kasi ako eh. At balak sanang pumunta sa kusina kaso... Austin, hindi naman namin nilak ang pinto mo. Baka siguro na stuck lang. Ganon din kasi sa kwarto namin. Hindi ba, Elena? Totoo, Austin. Luma na rin kasi mga kahoy dito, kaya ganon. Naniwala na lang din ako kahit alam kong nagsisinungaling sila. Ngayon, pumunta na ako sa kwarto at nagpahinga. Hinanap ko naman ang telepono ko sa bag pero nagitla ako nang makitang basag na ang screen nito. What the hell? Gusto ko sanang harapin sila Tatay Francisco pero naisip kong wala ng kwenta pa na tanungin sila dahil sila lang naman mismo ang gumawa nito. Isinilid ko na lang ang basag na phone ko sa isang cellophane. Nakaramdam na rin ako ng antok kaya nahiga ulit ako sa kama. Ngunit bago tuluyang lamunin ng antok, bigla akong nabulabog ng sunod-sunod na kalabog mula sa di kalayuan. Napabalikwas ako ng bangon. Una kong inisip na baka guni-guni lang. Dala ng pagod pero nang mas lumakas at paulit-ulit pa ang tunog, alam kong hindi ako nagkakamali. May nangyayaring kakaiba dito. Ano na naman to? Ano ba talagang tinatago nila? Sinubukan ko namang buksan ang pinto ng kwarto. Mabuti na lang at hindi ito nakalak, hindi tulad kagabi. Maingat kong pinihit ang seradura. Dahan-dahan akong lumabas sa madilim na pasilyo. Tanging liwanag lang ng basag kong cellphone ang nagsisilbing gabay.
Sinundan ko ang pinagmumulan ng kalabog hanggang sa makarating ako sa dulong bahagi ng kaliwang pasilyo. May nakita akong isang lumang pinto na may mabigat na kandado. Dito mismo nang gagaling ang ingay. Ano bang meron dito? Hinawakan ko ang seradura. Sinubukang buksan pero nakalak. Idinikit ko ang aking tenga sa pinto at narinig ko sa loob ang kaluskos ng kadena at mahinang iyak ng tao. Nanindig ang mga balahibo ko at unti-unti akong napaatras hanggang sa nakatayo ako sa pinto ni Helena. Marahan kong binuksan ang pinto, ngunit hindi ko inaasahan ang bumungad sa akin. Si Helena, nakaupo sa gilid ng kama, umiiyak at doon ko rin nakita ang mga pasa sa braso niya. Helena, ano nangyari sa'yo? Wala to, Austin. Umalis ka na rito. Hindi ligtas dito. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kamay niya. Pilit niyang tinatago ang sugat pero hindi niya natakpan ang pasa sa balikat. Huwag kang matakot. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang may gawa nito sa'yo? Si tatay. Pinarusahan niya ako. Parang piniga ang puso ko. Galit at awa ang sabay na bumalot sa akin. Hindi ko kayang tanggapin na magagawa ng isang ama ito sa sariling anak. Anong klase siyang tao? Bakit kanya sinasaktan? May mga bagay na mahirap maintindihan, Austin. Hindi mo ako matatanggap dahil kauli ko sila. Gustuhin ko pa bang magtanong pero ayokong mahirapan siya. Pinatahan ko siya sa pagyak tsaka dinala sa kwarto ko para gamutin ng kanyang mga sugat. Mabuting dala ko ang aking first aid kit. Dapat hindi ka pumapayag na ginaganito kanila. Kung gusto mo, aalis tayo bukas. Dadalhin kita sa Maynila. Malayo sa pahirap ng pamilya mo. Hindi pwede. Hindi pwede, Austin. Kapag ginawa mo yun, mas lalo kang madadamay. Hindi mo alam kung ano ang kaya nilang gawin. Wala akong pakialam. Hindi kita iiwan dito. Please, Austin. Babalik na ako sa kwarto ko. Baka mahuli pa nila ulit ako nandito sa tabi mo. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang tinig. Hindi lang siya natatakot para sa sarili niya kundi pati para sa akin. Helena, ayokong makita ka nahihirapan. Pero kung ito ang gusto mo, susundin ka muna. Pero tandaan mo, hindi ako titigil hanggat hindi kita na ilalabas dito. 2 araw ang lumipas, kumilos ako sa loob ng pamamahay Pamilya Perez na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ko patuloy na bumabagabag ang narinig kong mga kalabog at ang mga pasa ni Helena. At ngayon, Biyernes na kung kailan ikakasal daw kami mamayang gabi ni Helena. Pero hindi yun ang iniisip ko. Ang totoo ang nasa utak ko ay ang pintong yun sa dulo ng pasilyo. Kanina ay maagang nagpaalam sina Tatay Francisco at Nanay Emilia na aalis muna raw dahil may aasikasuhin para sa aming kasal. Bago pa sila lumabas ng bahay, tiningnan pa nila kaming dalawa ni Helena ng malamig na tingin. Austin, Helena, tandaan nyo, huwag kayong lalabas. Huwag na huwag din kayong mag-iikot sa mga parte ng bahay na hindi nyo dapat puntahan. Lalo na ikaw, Austin. Mangako ka na hindi ka gagawa ng ikapapahamak mo. Opo, Nay. Tay, nangangako po ako. Pero sa loob-loob ko iba ang plano ko. Hindi ko na kayang palampasin pa ang pagkakataon. Kapag nakalabas na sila, sisimulan ko na ang plano kong buksan ng kwartong pinagmumulan ng kalabog. Nang tuluyang mawala ang presensya ng mag-asawa, agad akong naglakad papunta sa dulong bahagi ng pasilyo. Austin, ano na naman itong binabalak mo? Helena, oras na para malaman ko kung ano talagang tinatago ng mga magulang mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita kung anong nasa loob ng kwartong yun. Why, please. Baka mapahama ka lang. Wala kang ideya kung gaano kalaki ang kasalanan mo kapag ginawa mo to. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, ako mismo ang maghahanap ng sagot. Pasensya na, Helena, pero hindi ako bulag. May tinatago kayo rito. Tumayo ako sa harap ng pintong yun. Ramdam ko ang lamig ng bakal na kandado
parang nagyeyelo sa aking palad. Kumuha ko ng martilyo sa garahe tsaka bumalik at hinampas doon sa padlock. Sa wakas, bumigay din ng seradura. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nang bumungad ang loob para akong nabingi. Ang unang tumama sa ilong ko ay ang amoy ng dugo at bulok na karne. Napatakip ako ng ilong at sa liwanag ng dala kong flashlight doon ko nakita ang imahe ng mga binatang nakakadena, sugatan, halos wala ng malay. May takip din ang kanilang mga bibig. Ang mas malala nakita ko ang isa na wala ng paa. Diyos ko, anong klaseng impyerno to? Nanlaki ang mata ko. Ang lahat ng nawawalang bata na nakita ko sa missing poster ay nandito. Austin, please, umalis na tayo. Hindi mo dapat makita to. Helena, ano to? Sagutin mo ko. Mga mandurukot ba ang mga magulang mo? Pinapatay ba nila ang mga binatang to? Hindi ko alam. Sumpa man, Austin, hindi ko alam. Laging tinatago sa akin ni tatay at nanay ang totoo. Nilapitan ko ang isa sa mga binata. Halos mawala na siya ng malay pero bahagyang gumalaw ang ulo niya at parang humihingi ng tulong. Diyos ko naman, mga inosente sila. Bakit nila kinulong ang mga batang to? Hinawakan ko ang balikat ni Helena at halos manginig na ako sa galit. Helena, kung hindi mo pa rin sasabihin ang totoo, pero sigurado akong mamamatay tao ang mga magulang mo. Hindi mo naiintindihan. Ayoko rin may masaktang inosenteng tao. Kaya nga pinipilit kitang umalis, Austin. Ayoko makita ka isunod nila rito. Doon ko lang napansin ang bigat ng takot sa kanyang mga mata. Hindi siya ang may sala pero malinaw na alam niya na may mas masahol pang lihim na itinatago ang kanyang pamilya. Helena, kung hindi ikaw, sino? Ano ba talagang ginagawa nila sa mga batang to? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang lahat. Pero minsan, narinig ko silang sinasabi na alay daw sila. Para raw mapanatili ang kapangyarihan ng pamilya namin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alay? Ano to, kulto? Mga hayop sila. Paano nilang nagagawang saktan at pumatay ng mga walang kalaban-laban? Helena, hindi ito tama. Kailangan nating ipalam to sa mga pulis. Walang maniniwala sa'yo, Austin. Kapag nalaman nilang nakita mo to, ikaw lang ang mapapahamak. Nang lumo ako, totoo ang sinabi niya. Kung ngayon pa lang ay hawak na ng pamilya Perez ang buong baryo, paano ko pa maisisiwalat ang kasuklam-suklam na katotohanan? Hindi ako titigil, Helena. Hindi ko kayang ipikit na lang ang mga mata ko. Kahit ano pa mangyari, hahanap ako ng paraan para mailigtas sila. Nakatingin lang sa akin si Helena. Puno ng luha ang mga mata at doon sa dilim ng kwartong yon habang nakatanaw sa mga sugatang binata, alam kong wala na akong aatrasan. Ang mga mata nila puno ng pagmamakaawa. At sa puso ko naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na hindi ko sila pwedeng pabayaan. Napakagat ako ng labi habang pinagmamasdan ng mga binatang nakagapos sa dilim ng silid. Nilamon ako ng matinding awa at galit sa parehong oras. Huwag kayong mag-alala. Itatakas ko kayo dito. Nilingon ko si Helena na nakatayo sa likuran ko. Nanginginig at parang may tinatago sa kanyang likuran. Helena, tulungan mo ko. Hindi sila pwedeng manatili dito. Kailangan natin silang pakawalan. Hindi mo naiintindihan. Kapag may nakatakas, malilintikan ako. Ako ang pagbubuntulan ng galit nila tatay at nanay. Austin, hayaan mo na sila. Wala na akong pakialam. Hindi na tayo pwedeng manatili dito, Helena. Aalis tayo kasama sila. Pupunta tayo sa pulis. Ipapakita natin lahat na to bilang ebidensya. Lumapit ako agad sa isa sa mga binata. Naramdaman ko ang gaspang ng lumang kadena na nakabaon sa kanyang balat. Habang tinatanggal ko ang pagkakatali, ramdam kong bumibilis din ang oras. Tulungan mo kami. Parang pako na bumaon sa puso ko ang boses ng binata. Lalo kong binilisan ang pag-alis ng kadena gamit ang martilyo na kinuha ko mula sa garahe. Magtiwala lang kayo. Makakalabas din kayo dito. Austin, tama na.
babalik na agad sila tatay. Mauhuli ka nila. Helena, habang may oras pang natitira, gagawin ko ang lahat para makatulong. Huwag nating hayaang mamatay na lang sila dito. Nagpatuloy lang ako sa pagtanggal ng kadena. Pero bago ko pa man matanggal lahat, bigla kong naramdaman ang matinding hampas sa ulo ko. Kumalat ang init ng dugo sa sentido ko. Natumba ako, bumagsak sa malamig na sahig. Bago tuluyang dumilim ang paningin ko, narinig ko ang boses ni Helena. Patawad, Austin. Patawarin mo ako. At doon ako nawalan ng malay. Nang magising ako, malamig na hangin ang bumungad sa akin. Ramdam kong nakahiga ako sa isang malambot na kama. Napatingin naman ako sa paligid at nagsitayuan ang mga balahibo ko nang mapansin na may mga nakapalibot sa aking nilalang. May hawak silang kandila at inuusal ang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong tumayo pero parang nanigas ang buo kong katawan. Hindi ko maigalaw ang kamay at paa ko. Anong ginawa niyo sa akin? Simula ngayong gabi, magiging isa ka na sa amin. Sa pamamagitan ng dugo at panata, isusumpa ka sa aming angkan. Para akong binuhusan ng yelo, isa sa kanila, ako na ang susunod na magiging biktima ng kanilang ritual. Bigla kong naalala ang mga binatang nakakulong sa kabilang silid, sugatan, ginawang alay, at ako naman ang kasunod. Mga hayop kayo. Ginagawa niyo to para saan? Para sa kapangyarihan? Hindi mo maiintindihan. Lahat ng ito'y para sa kaligtasan ng aming angkan. Ang angkan ng mga aswang. Helena, tulungan mo ko. Tumingin ako kay Helena. Doon ko lang nakita ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi siya kumikibo. Alam kong siya ang nanghampas sa akin kanina pero alam ko ring hindi niya yon sinasadya. Pinilit lang siya ng pamilya niyang hindi niya kayang talikuran. May pagpipilian ka, binata. Manatili ka sa tabi namin, maging isa sa amin, o ibibigay namin ang katawan at kaluluwa mo bilang sakripisyo. Nanlaki ang mga mata ko. Isa lang ang pwede kong gawin para mabuhay. Yun ay ang pumayag. Kung lalaban ako ngayon, wala akong laban. Kaya kailangan kong sumabay sa agos kahit hindi ko ito ginusto. Kung ito ang gusto niyo, sige, gagawin ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Helena, pero hindi siya kumibo. Si Francisco ngumiti ng malamig at inilapit ang kutsilyo sa aking braso. Dahan-dahan niyang hiniwa ang balat ko. Ramdam ko ang hapdi, ang init ng dugo ko na dumanak sa isang tasa habang ang mga kasama nila ay sabay-sabay na nagdasal. Ngayong gabi, sa pamamagitan ng kasalan ninyo ni Helena, magiging isa ka ng aswang. Sumapit ang gabing kinatatakutan ko. Nasa isang basement ako ng bahay ng pamilya Perez. Sobrang lamig dito. Naaamoy ko rin ang mga nauupos na kandila at mga halamang sinusunog. Ang sahig ay may nakaguhit na malaking bilog na papalibutan ng puting pulbo at itim na kandila. Ngayong gabi, ipapasanib natin ang inyong dugo, Austin at Helena. Sa bilog na ito, kayo'y magiging isa. Hindi bilang ordinaryong mag-asawa, kundi bilang tagapagmana ng ating lahi. Ang lahi ng mga aswang. Nanlamig ang buo kong katawan. Gustuhin ko mang tumakbo papalayo, huli na ang lahat. Pumayag na akong sumapi sa kanila. Ang kabilugan ng buwan ng saksi ng inyong pag-iisang dibdib. Hinila ako ni Helena. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya pero hindi siya tumututol. Para bang tinanggap na niya ang lahat. Habang inilalagay niya ang palad ko sa ibabaw ng altar na bato, naramdaman ko ang bigat ng kanyang hininga. Patawarin mo ako, Austin. Wala na akong magagawa. Gusto kong sabihin sa kanya na may paraan na hindi pa tapos ang lahat. Pero parang nawalan ako ng kakayahan na makapagsalita. Hindi ko maibuka ang aking bibig.
Sa bawat kasapi ng ating dugo, isang sugat ang iniuukit. Sa bawat patak, isang panata ang ibinubukas. Lumapit si Tatay Francisco habang hawak ang matalim na kutsilyo. Kinuha niyang kamay ko at hiniwa ang aking palad. Ramdam ko ang hapdi at sumirit ang dugo. Ganon din ang ginawa kay Helena. Tumulo ang dugo namin sa isang mangkok. Nagpatuloy ulit silang manalangin sa kakaibang lengguwahe na sobrang nakakatakot pakinggan. Austin, sasabihin mo lang oo. Tapos matatapos na to. Hindi ka nila sasakpan. Kapag tinanggap ko, ibig sabihin tataliwas ako sa lahat ng alam kong tama. Pero kung tatanggi ako, dito na rin matatapos ang buhay ko. Nakita ko namang inilapit nila sa akin ang mangkok na may lamang dugo namin at gusto nilang inumin ko yon bilang tanda ng sumpa. Inumin mo ito at sa pag-inom mo, magiging isa ka na sa amin. Dito ko naramdaman ang bigat ng kwintas na suot ko. Ang agimat na inabot ni Nanay Patricia bago ako pumunta rito. Bigla ko namang naalala ang huli niyang sinabi sa akin. Austin, huwag mong hubarin ito kahit kailan. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Kapag dumating ang oras, ito ang magiging kalasag mo. Ano to? Agimat? Hindi lang yan isang agimat. Proteksyon yan para hindi ka matablan ng mga masasamang elemento. Sa puntong yon, naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang agimat na ito ang paraan para hindi nila ako mapasailalim sa kasunduang ito. Kahit anong gawin nila, hindi nila ako matatablan ng dugong aswang. Inabot ko ang mangkok at inilapit sa aking bibig. Ramdam ko ang mabigat na tingin ng lahat. Pati si Helena mismo ay naluluhang tumingin sa akin. Alam niyang wala akong pagpipilian. Nang idampi ko ang mangkok sa labi ko, malab ang init mula sa kwintas. Ramdam ko ang init na dumaloy sa aking loob pero hindi ako nagpahalata. Huminga ako ng malalim at pilit kong nilunok ang malapot at mainit na dugo. Sa paligid, tahimik na nanonood ang lahat, tila hinihintay ang sandali ng aking pagbabago. Ngunit ilang minuto ang dumaan, nakatayo pa rin ako. Walang naging reaksyon. Walang pagbabago. Bakit hindi siya tinatablan? Nagsalubong ang mga kilay ni Francisco. Ang mga matay naglalagablab sa galit. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya, parang sasabog anumang oras. Hindi na naman gumana ang ritual. Paano nangyari to? Naputol ang kanyang tinig at lumingon siya sa mga kasamahan. Sa mga mata niya nakita ko ang takot na hindi niya kayang itago. Francisco, makaisa rin siya sa mga binatang hindi natatabla ng dugong aswang. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Doon ko naalala ang mga binatang nakita ko sa silid na nakagapos. Hindi sila ordinaryong biktima. Anong sinasabi niyo? Anong ibig yung sabihin na mga binatang hindi tinatablan? Walang sumagot sa aking katanungan kaya lalo akong nanginig sa galit. Hanggang sa muling nagsalita si Francisco, halos pumutok din sa galit. Ilang ulit na kaming sumubok. Ang mga binatang dinala rito, sinubukan namin silang ialay, ngunit walang nangyayari. Ang dugo nila hindi kumakapit sa sumpa. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang mga binatang yon ay hindi lang basta binihag. Nahulog sila sa patibong na ginawa nila gamit si Helena na ginawang pain, ginawang kasangkapan at ako, isa lamang sa mga biktima. Mga hayop kayo! Ginagamit siya si Helena para manghuli ng mga inosenteng tao! Ang sasama niyo! Austin, patawarin mo ako. Wala akong magawa. Nakita ko ang takot sa kanyang mukha pero alam kong hindi siya ang dapat sisihin. Siya rin ay isang biktima. Helena, hindi mo to kasalanan. Ang may kasalanan ay sila. Ang pamilyang ito na pinipilit ng mga tao na maging asuhang laban sa kanilang kalooban. Wala kang alam, bata.
Ang pagiging aswang ay isang biyaya. Ang sino mang tatanggap nito ay nagiging malakas. Higit sa mortal, higit sa lahat! Biyaya, ang tawag niyo sa pagpatay at panggagapos sa pagkawasak ng buhay ng iba ay biyaya. Hindi kayo Diyos. Hindi kayo ang may karapatang pumili kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumugod ako at sinuntok si Francisco. Bumagsak siya sa lupa at nakita kong nagpalit anyo ang mga kasama niya sa paligid kasama si Nanay Emilia. Nakaramdam ako ng takot na makita ang kanilang malalaking pangil at mahahaba at matutulis na kuko. Wala akong laban sa kanila pero inilabas ko na lang ang suot kong agimat. Pilit silang tinatakot. Subukan niyong lumapit. Masusunog kayo. Ngunit bago pa ako makatatas, nakaramdam ako ng matulis na bagay na bumaon sa aking tagiliran. Nakita ko si Tatay Francisco na nasa aking gilid. Sinaksak ako gamit ang kanyang matulis na kuko. Mamamatay ka tulad ni Austin! Mabilis akong bumagsak sa lupa at napahawak ako sa duguan kong tagiliran. Ramdam ko ang hapdi sa aking kalamnan. Hindi na ako makatayo sa sobrang sakit. Sinubukan ko ring gumapang patungo sa pinto pero mabilis itong hinarangan ng mga aswang. Hanggang sa sunod-sunod na kalmot ang aking natanggap. Napasigaw ako sa sobrang sakit at halos mapunit na ang balat ko sa likod. Walang kwenta! Isa ka lang sa mga binata walang silbi! Kung hindi ka magiging isa sa amin, magiging pagkain ka na lang! Nilingon ko si Helena. Nakita ko siyang nakapikit at umiiyak. Hindi niya kayang tingnan ang ginagawa nila sa akin. Matapos akong pagtulungan, hinila nila ang mahina kong katawan patungo sa kwarto kung saan ikinulong nila ang ibang bihag. Binalibag nila ako sa malamig na sahig ng kulungan at doon naramdaman ko ang presensya ng iba pang mga binata na tulad ko na ginawang laruan ng pamilyang ito. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa amin! Ilang araw na ang lumipas mula nang ikulong nila ako. Parang nasanay ako sa amoy ng malansang dugo sa aking paligid. Sobrang madilim dito at tanging iyak ng mga kasama ko ang naririnig kong tunog. Ang ilan sa kanila halos mawalan na ng pag-asa dahil namamatay na sa gutom at uhaw. Napapikit ako sa liwanag na pumasok sa labas at doon kitang-kita ko ang bangungot na ayaw kong makita. Ang mag-asawang yon ay hinila ang kawawang binata palabas habang hawak ang isang matalim na itak na minsan ko nang nakita sa garahe. Tulungan mo kami! Huwag! Ayoko pang mamatay! Umiiyak silang humihingi ng saklolo pero wala akong magawa. Ang sumunod na narinig ko, lagapak, sigaw at ang halimuyak ng dugo. Kinakatay nila ang mga binata na parang hayop. Mga hayop kayong mga aswang! Nakita ko namang bumalik ulit si Francisco sa loob at nakatingin siya ng diretso sa akin. Sa isang iglap ay bigla niya akong sinipa ng malakas sa tiyan. Halos mapaubo ako ng dugo sa lakas ng kanyang sipa. Ano, Austin? Buhay ka pa ba? Ngayon alam mo na kung bakit may kumakalabog dito. Ngayon, isa ka na sa magiging ulam namin. Tumulo ang mga luha ko. Gusto kong sumigaw sa galit. Gusto kong lumaban pero pinilit kong kumalma. Kailangan kong kumalma para mabuhay. Umalis naman ulit si Francisco at nilak ulit ang pinto. Lumipas ang mga oras. Mas lalong nanghina ang katawan ko. Nanghihina dahil sa gutom. Sobrang nanunuyo na ang lamunan ko. Kulang na lang ay mabaliw ako. Pilit ko ring nilalabanan ng pagtulog dahil natatakot akong baka sa oras na pumikit ako, hindi na ako muling magigising. Bigla akong natauhan. May pumasok sa loob ng kwarto. Narinig ko ang mahinang yapak. At nang tumapat ang liwanag ng lampara sa mukha ko, nakita ko ang mukha ni Helena. Austin, halika na. Kailangan kong iligtas ka habang wala sila.
Nanlaki ang mga mata ko. Parang hindi ko alam kung panaginip ba ito o totoo. Helena, tulungan mo ko. Oo, pero kailangan natin magmadali. Malayong pupuntahan nila. Kaya may mahaba tayong oras para tumakas. At alam ko kung saan pwedeng magtago. May baryo sa kabilang bundok. Naramdaman ko ang pagbalik ng lakas ko. Hindi dahil sa katawan kong mahina, kundi dahil sa pag-asang bigla niyang binigay. Bago tayo umalis, tulungan mo muna akong palayain sila. Hindi natin sila pwedeng iwan dito. Austin, mukhang patay na silang lahat. Hindi pwede. Ililigtas ko pa sila. Halika na, Austin. Tulungan mo muna ang sarili mo. Wala ka nang magagawa pa sa kanila. Namatay na ang iba dahil sa matinding gutom at sa sugat na natamo nila. Ilang linggo na silang nakakulong dito kaya malabo nang makaligtas pa sila sa kamatayan. Pero ikaw, may panahon ka pang mabuhay. Umiiyak na lang akong tumango at agad na tinanggal ni Helena ang mga kadenang nakagapos sa aking mga paa at kamay. Nahirapan naman akong tumayo pero pilit akong inaalalayan ni Helena para hindi matumba. Paglabas namin, sinundo kami ni Kuya Rafael dala ang kanyang tricycle. Nalito naman ako dahil hindi sumama si Helena. Hindi. Sasama ka sa akin, Helena. Hindi ka pwedeng manatili sa impyernong lugar na to. Sinabi ko na sa'yo, Austin. Masusundan nila ako dahil kauri nila ako. Isa rin akong aswang. Nakita ko ang sakit na namutawi sa mga mata niya at nakaramdam din ako ng takot para sa kalagayan niya. Naaawa akong isipin na nakakulong siya sa sitwasyong ito na hindi niya naman ginusto. Wala akong pakialam kahit katulad kanilang aswang. Tutulungan kitang makawala sa sumpang to. Ramdam kong hindi kanila itinuring bilang isang anak, kung hindi isang aso na sunod-sunuran sa mga gusto nila. Napaiyak bigla si Helena at sa wakas isiniwalat niya ang lihim na matagal na niyang tinatago. Tama ka. Hindi nila ako tunay na anak. Isa lang akong palaboy. Kinuha nila ako sa lansangan at sabi nila, sila yung magulang ko. At dahil desperado akong magkaroon ng pamilya, naniwala akong mamahalin nila ako. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito palang kapalaran ng buhay ko. Ramdam ko ang bigat ng tinura niya. Isang buhay na ginulo, isang kaluluwang inalipin at lalong tumibay ang desisyon kong ipaglaban siya. Helena, tutulungan kitang makalaya. Hindi ka isa sa kanila. Isa kang biktima, katulad ko at ng ibang binata. Hindi na siya sumagot pero nakita ko sa mga mata niya na kahit kaunti may pag-asa siyang nadama. Nagpatuloy na kaming tumakas at sa tulong ni Kuya Rafael mabilis kaming nakaalis sa ancestral house ng mag-asawang Perez. Ngunit bago niyan, sumagi sa isip ko ang aking nanay. Teka lang, kailangan nating puntahan si Nanay Patricia. Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Austin, may nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Ano yan? May nangyari ba kay Nanay Patricia? Nang makita ko siyang tumango siya ng dahan-dahan bilang sagot, parang pinagsasaksak ang puso kong isipin na patay na pala si Nanay Patricia. Namatay si Nanay Patricia. 2 araw na ang nakakaraan. At alam kong sila Nanay Emilia ay may kinalaman sa bigla niyang pagkamatay. Alam ko, Kuya Rafael. May mga nalalaman kasi si Nanay tungkol sa kanila. Kaya nila siya pinatahimik. Nang makarating kami sa bahay ng albularyo, agad naman nitong ginamot ang aking mga sugat sa katawan. Habang nakatulala ako sa kawalan, iniisip pa rin ang pagkamatay ng aking Nanay Patricia na nadamay lang dahil sa akin. Kasalanan ko rin kung bakit namatay si Nanay Patricia. Hindi yan totoo, Austin. Kung meron mang may kasalanan dito, ako yon. Kasi inakit kita sa gabi ng kaarawan ni Nanay Patricia. Hindi sana mangyayari to kung hindi ako pumunta ron. Hindi, Helena. Ako yung unang lumapit sa iyo. Ito na ang karma ko dahil sa pagiging mapusok ko sa iyo. Nagsisisi ako ngayon sa mga ginawa ko kay Helena noong gabing yun. Pero hindi ibig sabihin na tinatanggap ko ang ginawang pang-aabuso ng mag-asawang Perez sa akin
kay Helena at iba pang mga kawawang binata. Hindi naman ito ang tamang oras para magsisihan, Austin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpagaling muna. Malalim ang mga sugat na natamo mo. Nanahimik na lang ako at hinayaan ng albularyo na gamutin ng mga sugat ko. Ang matandang albularyo namang ito ay nagngangalang Manuel. Ikinuwento ko naman sa kanya ang mga nangyari at pati siya ay hindi masikmura ang ginawa na mag-asawang aswang. Sila ang kumikitil ng buhay ng mga inosenteng binata. Nakita ko kung paano sila kinakatay. Wala silang awa. Saka pinatay pa nilang nanay ko. Bakit ba nila ginagawa to? Poste, ang mag-asawang iyon ay matagal ng lain ng mga aswang. Pero hindi yun sapat na basta na lang silang kumain ng laman at uminom ng dugo. May higit pa silang ninanais. At yun ay makahanap ng isang lalaking may sariwa at dalisay na dugo. Ang lalaki na yon ang magiging tulay upang may pagpatuloy ang kanilang lahi at palakasin pa ang kapangyarihan nila. Hindi ko hayaang magtagumpay sila. Sabihin niyo sa akin, paano ko sila mapapatumba? Sa pagkakaalam ko, walang armas ang makakatapos sa kanila. Pero ang taging paraan ay sunugin sila gamit ang gasolina para tuluyan silang mawala. At dapat ring sunugin ang kanilang tahanan. Sumiklab ang pag-asa sa dibdib ko, ngunit agad itong natabunan ng isa pang tanong na bumabagabag sa akin. Tumingin ako kay Helena at saka ako muling nagsalita. At si Helena, paano siya makakawala sa sumpa ng pagiging aswang? Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi siya tulad nila. Biktima rin siya ng mga mag-asawang aswang na yon. Umiling ang albularyo. Pansin kong naging mabigat ang kanyang mukha. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakakita ng sino mang sumapi sa dilim na nakabalik pa sa liwanag. Kung kusa niyang tinanggap ang dugo, mahirap nang makawala pa. At kung totoo ngang siya isa na sa kanila, mas ligtas kung kasama nila siyang maglaho upang hindi na sila makapambiktima pa. Nanlamig ang buong katawan ko. Napatidig ako kay Helena na noon ay nakayuko, nangingilid ang luha, parang pinipilas ang puso kong isipin na mawawala si Helena. Hindi. Inosente si Helena. Biktima rin siya tulad ng iba. At isa pa, buntis siya. Hindi ko hayaang mamatay ang anak namin. Kung ganon, mas lalo kayong manganganib. Ang batang nasa sinapupunan niya, hindi natin alam kung dugo ng tao o dugo ng aswang dumadaloy roon. Nanikip ang dibdib ko. Ayokong isipin yon. Hindi ko kayang paniwalaan na magiging isa rin sa kanila ang anak namin. Ang alam ko lang, kailangan kong protektahan si Helena at ang magiging anak namin. Kahit ano ang mangyari. Wala akong pakialam. Kung may paraan para tapusin ang mga mag-asawang aswang na yon, gagawin ko. Kailangan kong sunugin ang bahay nila. Kailangan kong patayin ang mag-asawa. At gagawin ko yon alang-ala sa aking mag-ina. Austin, baka hindi mo sila kayanin. Silang nagturo sa akin. Alam ko kung gaano sila kalakas. Pero kung talagang gagawin mo to, hindi kita iiwan. Magkasama tayo sa laban na to. Tumingin ako sa kanya. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit higit pa roon, may nakikita akong tapang. Hindi lang ito laban ko. Laban namin itong dalawa. Para sa mga inosenteng pinatay nila, para kay Nanay Patricia, at higit sa lahat, para kay Helena at sa anak namin. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon pa lang magsisimula. Lumipas ang ilang araw, mabilis na gumaling ang aking mga sugat at nagsimula akong magsanay bago harapin ang mga aswang. Tinulungan din ako ni Mang Manuel at Kuya Rafael na ihanda ang mga kinakailangan para talunin sila ngayong gabi. Austin, huwag mong kalimutang isaboy sa kanila itong gasolina. Ito lang ang tanging bagay na makakapagpalusaw ng kanilang mga katawan. Pero paano ko magagawa to? Sobrang kaunti lang nitong gasolina na dala ko. At saka, hindi lang silang dalawang aswang.
May iba pa silang kasama. Aminado akong kabado akong harapin ang mga aswang na yon dahil nakatikim na ako kung paano nila ako binugbog gamit lang ang kanilang mga mahahaba at matutulis na kuko. Huwag kang mag-alala, Austin. Hindi ka nag-iisa. May mga tinawag akong mga tao para tulungan tayong ipatumba sila. Matapos naming mag-usap ng albularyo, nagpaalam ako kay Helena na ngayon ay pansin kong lumalaki na ang tiyan. Mahimbing siyang natutulog sa kama habang yakap ang isang malambot na unan. Hindi ko naman na siya ginising dahil alam kong pipigilan niya ako kapag nalaman niyang mag-isa kong haharapin ang mga aswang. Mahal ko, patawarin mo ako. Alam kong delikado ang gagawin ko. Pero kailangan ko silang talunin bago ka pa nila kunin sa akin. Gagawin ko ang lahat. Kahit sa kamatayan, mailigtas ka lang at ang anak natin. Pagsapit ng gabi, dumako ako sa bahay na mag-asawang Perez ng mag-isa. Susunod na lang mamaya sina Kuya Rafael. Bitbit ko ang bote na may lamang gasolina para sunugin ang pamamahay nila. Walang takot akong pumasok sa loob ng bahay at napansin kong walang tao. Kaya simulan kong ibuhos ang gasolina sa paligid. Ngunit natigilan ako nang biglang lumabas ang mag-asawang aswang. Sino ang naglakas loob na pumasok sa pamamahay ko? Akalain mong kaya mong sirain ang aming tahanang bata? Kahit sunugin mo ang pamamahay namin, hindi mo kami mapipigilan, Austin! Ngayon ay hinarap nila ako sa kanilang anyong aswang. Malaki ang kanilang mga mata, malalaki ang mga pangil, subalit hindi ako nagpadala sa takot. Hawak ko ang krus ng mahigpit at ang banal na tubig na tanging panangga ko. Hindi ako papayag na patuloy niyong gawing pagkain ng mga tao. Wala na kayong karapatang manatili dito! Mabilis ang unang galaw ni Francisco. Parang kidlat ang kanyang paglapit. Tinangkang itarak ang mahaba niyang kuko sa aking dibdib. Muntik na akong matamaan pero agad ko siyang sinabuyan ng gasolina. Ang walang yakap ka! Hindi pa ako nakakapaganda nang umatake naman si Emilia mula sa gilid. Hinampas niya ako sa braso at dama ko ang sugat na iniwan ng kanyang kuko. Napaatras ako. Halos mabitiwan ng bote pero sa lakas ng loob sinaboy ko ang gasolina sa kanyang mukha. Hayop ka! Pumanda ka sa amin, Austin! Ramdam ko ang bigat ng laban. Hindi talaga madali. Sa bawat segundo, pakiramdam ko ay mas lalo silang lumalakas. Hindi sapat ang krus, hindi sapat ang gasolina. At ako'y unti-unti nang nanghihina. Hinampas ako ni Francisco sa sikmura. Namilipit ako sa sakit. Halos mabitawan ko ang mga hawak ko. Kinuha niyang pagkakataon para ihampas ako ng malakas sa dingding. Walang yakan! Kinuha mo anak namin! Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit kong lumaban. Sinindihan ko ang maliit na posporo at tinangkang ibagsak sa basang gasolina. Ngunit mabilis itong inapakan ni Emilia. Pinatay ang apoy. Hindi mo kami masusunog, Hangal! Nahihirapan na ako. Ramdam kong unti-unti na akong nadudurog sa loob. Halos mawalan na ako ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng laban may narinig akong tinig mula sa labas. Isang pamilyar na tinig na nagbigay ng lakas sa puso ko. Austin! Napalingon ako at nakita kong pumasok si Helena. Nagpalit anyo din si Helena at nakita ko ang kanyang pagiging aswang. Helena, bakit ka nandito? Hindi kita kayang iwan. Kung mamamatay ka, mas pipiliin kong luwaban kasama ka. Hindi ko may paliwanag ang naramdaman ko. Sa kabila ng lahat ng panganib, dumating siya para sa akin. Ngunit hindi nagaksaya ng oras si Francisco. Mabilis niyang sinugod si Helena. Halos abutin ng kanyang matutulis na kuko ang dibdib niya. Napasigaw ako sa takot. Helena, mag-iingat ka. Ngunit huli na. Tinamaan si Helena sa balikat at napahandusay siya sa sahig. Umagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Halos mabaliw ako sa galit. Lumakas ang aking loob. Itinapat ko sa kanya ang hawak kong lighter. Mga hayop! Sige! Lumapit ka at mamatay ka at ng asawa mo! Hindi mo kami kayang patayin dahil duwag ka! Duwag!
Austin! Gawin mo na! Hindi na ako nagaksaya ng oras, agad kong itinapon ang lighter patungo sa sahig at nagsimulang nagliyab ang paligid. Mabilis na kumalat ang apoy kaya sila natrap sa loob at ngayon may dumating na mga tao na sinugod ang bahay. Sinisigaw ang hustisya para sa mga naging biktima na mag-asawang aswang. Hindi nyo maaari! Hindi pa tapos ito, Austin! Susundan ka namin kahit saan! Ngunit alam kong yun na ang huling sigaw nila. Hinila ko si Helena palabas ng nagliliyab na bahay. Magkahawak ang aming kamay, parehong sugatan at pagod sa pakikipaglaban. Habang papalayo kami, narinig ko ang huling sigaw ng dalawang halimaw na minsan ay nagpanggap na tao. Sa labas, huminto kami. Hinawakan ko si Helena sa pisngi. Helena, tapos na. Ligtas ka na. Hindi ako ligtas kung wala ka, Austin. Matapos ang gabing yun, nagpasya akong dalhin si Helena palayo sa lahat ng dilim na bumabalot sa baryo. Lumipas ang 2 linggo matapos ang laban. Isinama ko si Helena pabalik sa Maynila para magsimula ng bagong buhay. Hindi naging madali ang bumangon mula sa takot at alaala ng sumpa. Pero bawat araw na kasama ko siya ay naging paalala na ligtas na kami. Nagpasya kaming magpakasal sa isang simpleng simbahan. Walang ritual, walang kadiliman. Pag-ibig lang ang naging sandigan namin. Sa altar nakita ko si Helena na payapa. Wala na ang dilim sa kanyang mga mata. Hindi na siya ginising ng sumpa tuwing gabi. Nang magpalitan kami ng panata, alam kong yun ang tunay na simula. Habang hinahaplos ko ang kanyang pisngi, naalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin. Ang takot at ang halos ikamatay naming laban. Ngunit napagtanto ko na hindi agimat, krus o banal na tubig ang nagligtas sa minamahal kong si Helena. Pag-ibig ang siyang tumalo sa sumpa. Ito ang kwento ko sa karanasan ko laban sa mga aswang. Natutunan kong kailangan mong maging matapang at panindigan ang tama kahit gaano kahirap. Ang dilim gaano mang kalakas, hindi kayang talunin ang puso na marunong magmahal. Kung sakaling mapili ang kwento kong ito at kayo ang nasa sitwasyon ko, makakaya niyo bang ipaglaban ang taong mahal niyo kahit ang kapalit ay buhay niyo? Mas pipiliin niyo bang harapin ang dilim o magtago para mailigtas ang sarili? I-share po ang inyong sagot sa comment section at babasahin ko po ang inyong mga opinyon.